Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 83 na po tayo. Salamat po sa inyong lansawang panonood, pakikinig at sama-sama po tayo mga kapatid sa ating paglago hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bago pa ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV. Mayroon siyang bagong upload ngayon. And also yung aking isang channel na Christian Tips. Salamat po ng marami sa inyo. Now ang ating teksto ngayon mga kapatid na pagbabatayan ay nandito po sa Genesis 17, 5 hanggang 8. Ang sabi po, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Now, ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Ang Israel po mga kapatid ay kilala natin bilang bayan ng Diyos or chosen people, elect. Nagsimula po mga kapatid ang pagdami ng Israel sa Egypt at lumaki ang lahi nila hanggang maging isang bansa. Nananagumpay po sila kapag sumusunod sila sa Diyos. Ngunit kapag sumuway naman sila, pinaparusahan po sila ng ating Panginoon. Maraming beses silang inapi, nakipaglaban, ngunit sa huli ay nagtatagumpay pa rin. Now, bakit po sila ay nagtatagumpay? Now, mga kapatid, balikan po natin ano ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, pararamihin ang lahi, magtatatag ng bansa, at magkakaroon sila ng hari. Yan po mga kapatid, ang isa sa mga pangako ng ating Diyos. Ayon po sa verse 6 at sa ating teksto, pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Nagkaroon nga po sila ng hari at ang unang hari ay si Haring Saul. Pangalawa po ay si Haring David at pangatlo ay si Haring Solomon. Now, sa time po ni Haring Saul, mortal na po nilang kalaban ay ang Philistines na pinagmulan ni Goliath. But, natalo po ang Philistines sa pangunguna po ni David. Tinalo niya si Goliath. So, ano po yung pangako ng Diyos sa bayang Israel? Pararamihin ang lahi, magtatatag ng bansa at magkakaroon sila ng hari. At natupad nga po yan. Pangalawa, hindi kalilimutan ng Diyos ang pangako habang panahon. Mababasa natin yan sa verse 7. Ang sabi, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Yan nga po yung Israel. Lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. So, malinaw po na ang sabi, habang panahon. Si Abraham po ay naninirahan sa Kanaan. Si Jacob sa kanyang kapanahonan naman ay naninirahan din sa Kanaan. Dahil apektado sila sa tagutom, kaya umalis sila. At nanirahan po sa bayan ng Egypt si Jacob kasama ang kanyang pamilya. Nang maging gobernador po si Jose sa lugar ng Egypt, naging maganda ang buhay nila. Hanggang sa paglipas ng panahon, namatay naman si Jacob at si Jose namatay na din, pati yung mga kapatid namatay na. Ang naiwan ay yung mga kaapu-apuhan at dumami ito sa Egypt na ikinabahala naman ng bagong hari dyan na si Paraon. Ayon po sa Exodus chapter 1, 6-9. At dito po,
inalipin ang bayang Israel sa loob ng 430 years. Mababasa yan sa Exodus chapter 12, 40 to 41. So dahil hindi nakalimot ang Diyos sa Israel, ay kanyang iniligtas sa pangunguna ni Moises. At nais silang ibalik ng Panginoon sa lugar na kanyang pangako. Ayon po sa Exodus 3, 7-8, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Take note, 430 years po ang pagkaalipin sa kanila. At ang sabi, alam ko ang hirap na kanilang tinidiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hittiyo, Amoryo, Perizio, Hivita at Jebusyo. Now mga kapatid, nakalabas nga sila sa pang-aalipin sa Ehipto at nagkampo sila sa ilang dahil hindi sila basta-basta makapasok sa Kanaan na dati namang talagang tirahan ni Abraham, lugar ni Jacob, at napunta nga lang sila sa Egypt na naalipin naman sa Egypt yung mga kaapu-apuhan. Ngayon, gusto silang ibalik ng Panginoon, kaso lang, hindi na ganon kadali. Sa pangunguna ni Moises, doon po sila nagkampo sa ilang or sa wilderness. Naninirahan po sila doon. Dahil nga, iniwanan nila more than 430 years yung Kanaan, medyo mahirap na talaga silang makapasok agad. Pero dahil ito'y promised land, pag-aari nila, duguan nila itong babawiin. At nabawi nga nila sa pangunguna ni Joshua at ni Caleb. At dito na, sa promised land na ito, naninirahan sila. Nakabuo ng malakas na bansa at kaharian sa pangunguna ng unang hari na si Saul. Lumakas pa ito kay David at sinundan naman ni Solomon. At mga kapatid, dito na rin nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. Kaya, yung Jerusalem, kung iisipin, ay teritoryo po yan ng Israel. Ngunit, sa pagdaan ng maraming hari, unti-unting nakalimutan ng Israel ang Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya ipinaubaya sila ng Diyos sa kamay ng Babylonia sa loob ng 70 years. Muling maalipin. So, nasira at nawasak muli ang kanilang kaharian at ang kanilang templo na itinayo ni Solomon. Back to zero. Wala na naman silang kaharian. Sa pagkaalipin nila sa Babylonia, tila nang hihina na ang Israel. Ngunit muling pinalakas sila ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremiah. Natutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at muli silang magiging isang bansa. Basahin po natin sa Jeremiah 29:11. Umpisahan po natin sa verse 10. Ang sabi, "This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place." At in verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ito pala yung konteksto ng Jeremiah 29:11, na "For I know the plans I have for you." Ito pala ay konteksto sa Israel, na ang sabi, mayroon siyang magandang plano. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasi ibabalik nga sila sa Kanaan. Kahit naalipin sila ng 70 years, pero ang pangako ng Panginoon hindi nakalimutan. Ibabalik talaga sila. Kaya ang sabi sa verse 12, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you." So, meaning,
protektado ng Diyos ang Israel hanggang ngayon. Bakit? Kasi ang sabi, plans to give you hope and a future. So, ibig sabihin mga kapatid, naalis muli sila sa Promised Land, nawasak ang kanilang kaharian, napunta po sila sa lugar ng Babylonia. Ngayon, ang promise nga ng Panginoon, after ng 70 years ng captivity sa Babylon, muli na naman silang babalik sa Kanaan. Tagumpay silang nakauwi, nakabalik sa Kanaan, sa Promised Land, kaso lang mga kapatid, ang lupain nila mayroon ng naninirahan. Diba? Marami nang nakatira sa lupain nila. Mahirap na nilang makuha lahat dahil marami ng dayuhan. So, ano ang pangako ng Diyos sa bayang Israel? Hindi kalilimutan ng Diyos ang pangako habang panahon. Number 3, ibibigay niya ang lugar ng Kanaan as promised land ng bayang Israel. At yun na nga, nakuha na nga nila yan mga kapatid. And verse 8 ang sabi, ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Yan po ang salita ng Diyos kay Abraham para sa kanyang covenant papunta sa kaapu-apuhan niya. At yun na nga ay ang Israel. At ang sabi ng Diyos, ito ang magiging pag-aari nila habang panahon. Anong lugar yon? Lugar, lupain ng Kanaan, ang sabi diyan. Habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. So, lugar talaga yan ng Israel ang Kanaan. Baka tanungin ninyo, ano yan ang Kanaan ngayon? Now, the land known as Canaan was situated in the territory of the southern Levant, which today encompasses Israel, the West Bank, and Gaza, Jordan, and the southern portion of Syria and Lebanon. Ibig sabihin, yung Kanaan ngayon mga kapatid, refer to modern Syria, Lebanon, Palestine, Israel, Jordan. So yan po ang sakop mga kapatid ng Kanaan at marami pa yan. Nang makabalik sila mula sa captivity ng Babylonia noong 586 BC, mabasa natin yan sa 2 King 21 and 25. Gaya ng pangako ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, ang sabi niya, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Muli nga nilang na-establish ang kaharian dahil nakabalik na uli sila sa Promised Land. Nang ipanganak po mga kapatid si Jesus, ang hari ng Judea, at yun nga ay si Herodes. Sa Mateo 2:1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Herod the king ruled Israel and Judah, appointed king of the Jews under the authority of Rome. He was a master builder who restored the temple in Jerusalem. Itong si Herodes, siya po yung nagpaganda, nagpatayo uli sa templo na winasak ng mga taga-Babylonia na ipinatayo ni Solomon. At ang makapangyarihan na sa panahong iyan ay ang Roma. Meaning, Judea becomes a Roman province. AD 6 na po yan. Sa mga panahon namang ito, hindi kinilala ng mga Diyos ang Misaya. Bagkos, kanila pa nga itong ipinapapatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya, noon namang 70 AD, ito na naman, natuldukan ang bayang Israel sa pamamagitan ng pagsakop ng Roman army sa pangunguna ni General Titus. Sa muli mga kapatid ay nawasak na naman ang kaharian dahil po nagkaroon ng Jewish revolt laban po sa Romans. Pero hindi nila kinaya ang Roma, ang puwersa ng Roma. Kaya nilusob silang lahat doon. Winasak ang Jerusalem, ang pader at ang templo. Pati templo, winasak. Ito ang panahon mga kapatid
ng pagkawatak-watak ng Israel sa iba't ibang lugar. At hanggang ngayon, watak-watak pa rin sila. Kaya, paliit ng paliit ang kanilang promised land. Kasi, hindi na nga sila ang mapuwersa. Ang mapuwersa na ay ang Roma. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, nabuo muli ang Israel. At ngayon, ay isa na silang kilalang bansa at pangwalo na pinakamapuwersang bansa. Kaya lang, napakaliit lang nilang bansa ngayon mga kapatid. Kaya yung Jerusalem ay napasukan na po yan ngayon ng malalaking relihiyon. Jewish religion, Christian, and Muslim. Kaya mga kapatid, yung templong nawasak po dyan, ang nakatayo na ngayon dyan ay yung mosque. Yang Jerusalem, nahati yan sa tatlong relihiyon na pinag-aagawan pa rin hanggang ngayon. Yung Jewish naman, ang mga Hudyo naman, gusto pa rin nilang makuha yan. Yung dapat sanay sa kanila. So, ang bayang Israel ngayon, kahit maliit na bayan yan, or na bansa, patuloy namang lumalakas. Dahil na rin ito sa biyaya ng Panginoon sa kanila. Ang tanong, magtatagumpay ba sila sa labanan at sa muling pananakop ng kanilang promised land? Mauulit naman ba ang captivity? Mawawala naman ba sila sa kanilang bansa at mga ilang taon muling babalik? Baka paliit na lalo ang kanilang promised land. Pero mga kapatid, walang duda na sila pa rin ay magtatagumpay. Dahil ang Israel ay may malaking papilyan na gagampanan sa mga huling araw. At may promise ang Panginoon dyan sa kanila. Naniniwala akong hindi yan mangyayari sa kanila. Kasi ang haba na ng pinagdaanan nila pero nakabalik pa rin sila sa Israel at naging bansa na. So mga kapatid, ang iiwanan kong conclusion sa labanan ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine, maraming buhay po ang nabuwis dahil lang sa teritoryo. Ngunit, hindi na ito pagtakhan dahil noon pa man ay libo-libo na ang namatay dahil sa pagtatanggol ng Israel. Hindi sana mangyari ito mga kapatid kung walang grupong Hamas ang nanakop, namaril ng hostage at nagpaulan ng mga rockets missiles. But, ang dalangin na lamang natin sa kanila na sana magkaroon na po ng kapayapaan at magkasundo na sila upang parihong mamuhay ng mapayapa ang bawat bansa. Ngunit, dapat maintindihan ng lahat na may favor ang Panginoon sa bayang Israel. At mayroon po silang promised land na pangako talaga yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit maagaw man ang kanilang teritoryo, pag ang Diyos ang kumilos, mababalik uli sa kanila yan. Now, para po sa ating review, ano ang pangako ng Diyos sa bayang Israel? Una, pararamihin ang lahi, magtatatag ng bansa, at magkakaroon sila ng hari. Pangalawa, hindi kalilimutan ng Diyos ang pangako habang panahon. And number 3, ibibigay niya ang lugar ng Kanaan as promised land ng bayang Israel. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.